Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ako po ay natutuwa na makarating dito sa inyong parokya. Unang pagkakataon ko na makatapak dito sa inyong parokya. Dahil sa mga lumipas na taon, magmula po nung pandemic, ang lagi kong pinupuntahan ay yung Novaliches, yung Our Lady of Mercy. Dahil nung sila po ay magpetisyon para sa pontifical coronation sa gitna ng pandemya, ako po ay inanyayahan ni Father Rino para tulungan yung committee, no, na kahit nasa gitna ng pandemya ay nagsimulang magtrabaho. At si Father Rino po ay kasama ko sa San Carlos Seminary. Mas una lang siya sa akin ng 1 taon. Kaya kung naging pari po ako ay magkasunuran na kami. Kaya lang hindi nga ako naging pari, pero ito naman yung aking naging apostolado, ang magbigay ng mga formation. So punta po tayo dun sa slide or page 14 para po sa ating SOCOM. Ano ba yung nakaproject na? Yung Salve Regina na libro? Bali, page 14 yun, slide 14. So, katulad po nung nabanggit kanina, isa po sa mga isinulat kong aklat yung Salve Regina. Ito po ay isinulat ko noong 2015. Bagamat ang unang-una kong aklat ay yung binanggit din kaninang prosesyon, paghahanda at pagdiriwang. Ito ay tungkol sa mga prosesyon ng mahal na araw sa Pilipinas. Dahil alam naman po natin at siguro kabilang naman inyong parokya dito na mayroon tayong buhay na tradisyon ng prosesyon ng mahal na araw. At isang katibayan yan, madala sa isang simbahan, may Nazareno at merong Santo Entierro. At malamang yan yung ipinuprosesyon kapag mahal na araw. Buhay na buhay yung tradisyon ng prosesyon. Ito'y patuloy na lumalago, bagamat tumigil na antala ng pandemya. Buhay na buhay, madalas ding pagmula ng away ng kura paroko at ng may-ari ng mga imahen. Kasi pag may binago ka sa prosesyon, away na yon. Pero ang tanong nga, ano ba talaga ang puso ng tradisyon ng prosesyon ng mahal na araw? At yun po yung nais ipaliwanag ng aklat. At pagkatapos ng ilang taon, so 2006, 2015, sumunod ko pong aklat, bukod dun sa English translation ng prosesyon ay yung Salve Regina. Dahil naisip ko rin na nung panahong yon, marami na ring imahen ang nakoronahan. Subalit wala pa akong nakikitang isang aklat na tinalakay yung tradisyon ng pagpuputo ng korona sa mga imahen ng mahal na Birhen. Ito'y makikita lang namang natin sa mga souvenir program kapag may koronasyon. At magmula po noong 2015, sinundan ko ang mga sumunod na koronasyon. So next slide po. 2018, masasabi natin ito'y taon ng koronasyon. Dahil kung ang pag-uusapan natin ay Episcopal coronation, 10 ang kinoronahan. So mamaya pa ipapaliwanag natin ano yung Episcopal coronation at ano yung isa pa. Noong taong din yung may 5 imahe na ginawaran ng pontifical coronation. So ito po yung unang 3 at yung sumunod na 2. Yung pong nasa inyong kanan, yung larawan na kung kayo'y pamilyar sa larawan ng Nuestra Señora de Salvacion, yan po yung patrona namin sa Cainta. Ang tawag po namin sa kanya ay Inang Santissima ng Kaliwanagan o mula sa devotion sa Palermo, Madre Santissima de Lumi, Our Lady of Light. Ngayon, 2018, wag na din natin kalimutan, kinoronahan
si Catriona Gray bilang Miss Universe. Andiyan na ba si Catriona? Pero hindi po siya kasama dun sa dinodocument ko. No, nagkataon lang na sa taon ng koronasyon na maraming pinutungan ng koronang imahe ng mahal na Birhen, nakuha din ng Pilipinas ang Miss Universe crown. So sabi ng mga sumusubaybay sa koronasyon, tunay ngang ang 2018 ay isang taon ng koronasyon. 2021, dahil ito yung 500 years of Christianity, merong isang publisher gustong maglathala para sa 500 years of Christianity. At ako po ay naimungkahi para sumulat ng isang aklat at naging interest ng publisher, yung RPD Publications, yung mga kinoronahang imahe ng mahal na Birhen. Dahil nga yung una kong aklat ay 2015 pa nasulat, so sabi ko, siguro maganda mag-focus tayo dun sa ginawaran ng koronasyon sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa. At ang naging pamagat po ng libro ay Coronadas. Ngayon yung sumunod na taon, 2022, masasabi natin uling Year of Coronation dahil napantayan ng Episcopal Coronation yung kinoronahang imahe noong 2018. 10 din ang kinoronahang imahen ng Episcopal Coronation. So ito po yung mga imahen. So next slide po. So sunod-sunod lang po yan hanggang dun sa makasampu na tayo. At 5 ang ginawaran ng Pontifical Coronation. So pantay na pantay po yung 2018 at 2022. 5 Pontifical Coronation. At yun po yung aking patuloy na ginagawa, dinodocument ko ang mga nagiging koronasyon dahil ang plano ko sa susunod na taon, gumawa ng sequel to Salve Regina dahil out of print na po matagal ang Salve Regina. At hopefully, next year, kasama na ang inyong patrona dun sa aklat na Salve Regina. Ngayon, ang unang tanong natin, bakit ba kinokoronahan ang imahe ng mahal na Birhen? At ang unang sasagi po sa ating isipan ay yung pinagninilayan natin sa Santo Rosario. Katatapos lang ng buwan ng Rosario at naalala natin ang ikalimang misteryo ng luwalhati. Ang pagpuputong ng korona sa imahe ng mahal na Birhen. So next slide po tayo dun sa Queenship of Mary. Subalit, kung ating titingnan, so next slide, sa Queenship of Mary, kung titingnan po natin yung kapistahan, dahil alam po natin may kapistahan ng pagkareyna ni Maria, ito po ay hindi matandang fiesta. Ito ay pinasimulan lamang ni Pope Pius XII noong 1954. Bakit? Ano ho ba yung 1954? Ito po ang first Marian year sa buong sangkakristyanuhan, sa buong Catholic world. Bakit? Ano yung kahalagahan ng 1954? Ito po yung 100 years anniversary ng Dogma of the Immaculate Conception na ipinahayag noong 1854 ni Pope Pius IX. So bilang pagdiriwang, ipinahayag ni Pope Pius XII ang 1954 bilang Marian Year, pero nung panahong yon, ang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing May 31. Ngayon, nung nagkaroon po ng Vatican II, nagkaroon ng renewal ng liturhiya, inilipat ang kapistahan ng Queenship of Mary sa August 22 upang magsilbing oktaba ng Assumption of Our Lady. Dahil ang isang mahalagang kapistahan sa kalendaryo ng simbahan ay madalas may oktaba. Ibig sabihin, 8 araw na pagdiriwang, pinalalawak mo, pinahahaba mo yung celebration. Halimbawa, ang Pasko ng Pagsilang, December 25, ang oktaba po niya ay January 1, yung New Year's Day.
Kung magsisimba kayo araw-araw, ang mapupunan nyo, may luwalhati at may sumasampalataya mula Christmas Day hanggang January 1. Kasi ito'y isang oktaba. Gayon din ang Easter Sunday. Ang kanyang oktaba ay yung second Sunday of Easter na ngayon ay tinatawag nating Divine Mercy Sunday. No? Kaya meron ding oktaba ang Assumption from August 15 to August 22 na nagtatapos sa Queenship of Mary. At ang turo, next slide, ang turo ng simbahan tungkol sa pagkareyna ni Maria ay upang maging lubos siyang kahalintulad ng kanyang anak dahil ang kanyang anak ay hari. Dahil hari ang kanyang anak, natural ang ina ay reyna. No? At ang kanyang pagkareyna ay hindi upang maging makapangyarihan, upang maging palautos, hindi. Subalit katulad ng kanyang anak, ang kanyang pagkareyna ay upang makapaglingkod ng ganap. Dahil alam naman natin si Kristong Hari, na ngayon, kanina ina-announce sa misa, no, may nalalapit na ang kapistahan ng Kristong Hari. Bago niya sinuot ang korona ng kaluwalhatian, sinuot niya muna ang koronang tinik. Kaya ang kanyang pagkahari ay pag-aalay ng buhay at paglilingkod. So next slide po. Subalit, bagamat bago lamang ang piyesta ng Queenship of Mary, sa simbahan may mga matatandang painting na makikita tayo sa mga simbahan, lalo na sa Roma, na nagpapakita na si Maria ay may korona o kinokoronahan. So katulad po nung nandyan sa atin, ano? At meron din namang matatandang awitin sa simbahan na tumutukoy kay Maria bilang reyna. Ang Salve Regina, Regina Caeli, yung dinadasal natin kapalit ng orasyon tuwing Easter season, at Ave Regina Caelorum, no? Na inaawit sa gabi ng kapistahan ng Assumption of Our Lady. Pero ang tanong pa rin natin, saan ba nagsimula ang practice ng pagpuputong ng korona sa isang imahen? Actually, may mga nagtatanong po, kailangan pa bang koronahan ang imahe ng mahal na Birhen? Hindi ba kinoronahan na siya sa langit ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo, na siyang ginugunita natin sa ikalimang misteryo ng luwalhati? Ang isa pong masasabi nating nagpasimula, so next slide po, ito yung nagsimula sa pastoral practice ng isang Cappuccino, si Fra Girolamo Paulucci. Siya po ay tinawag na apostol ng mahal na Birhen, at ang kanyang naging estilo ng pangangaral, sa katapusan ng kanyang pangangaral sa isang lugar, bilang isang culminating activity, pinuputungan niya ng korona ang imahe ng mahal na Birhen. At ang koronang ginagamit ay mula sa ambag ng mga tao. Dahil yung mga taong nakikinig sa kanyang pangangaral, dala ng pagpapasalamat sa Diyos, o dala ng pagsisisi at pagbabagong buhay, nagbibigay sila ng donasyon sa anyo ng salapi o kaya ay alahas. Kaya yung naipon niyang iyon, ipinagpapagawa niya ng korona at ipinuputong niya doon sa imahe ng mahal na Birhen na ginamit niya sa kanyang pangangaral. Pero po, ito'y isang pastoral practice lang. Sa makabagong panahon, pwede mong sabihin, ito'y isang gimmick lang upang bigyang culmination o bigyan ng katapusan yung pangangaral niya sa isang lugar. Ngayon, next slide. Isang konde ang nakapansin dun sa ginagawang iyon ni Fra Girolamo. Si Count Alessandro Sforza Pallavicino, at sinabi niya, hindi dapat kung ano-anong imahe ng mahal na Birhen lamang ang kinokoronahan. Para sa kanya, kailangang piliin yung imahe na kokoronahan.
At dapat ito ay may basbas o permiso ng mataas na kapangyarihan ng simbahan. Para sa kanya, ang pwedeng koronahan ay yung imahe na tandyag sa pamimintuho ng mga tao. At inisip din niya na ang mataas na kapangyarihan ng simbahan na pwedeng magbigay ng permiso ay ang Kabildo ng Vatikano o yung Vatican Chapter. Sila po yung mga pari na naglilingkod sa Vatican Basilica, at dahil sila ay malapit sa Santo Papa, dahil doon kadalasan nagmimisa ang Santo Papa, ito yung kanyang pinili at siya naglaan ng pondo upang doon kunin yung ipagpapagawa ng korona sa mga imaheng papayagang koronahan ng Vatican Chapter. So, next slide po tayo. Ang unang kinoronahan ay ang Madonna de la Febre. Ayon na rin sa mungkahi ni Count Alessandro Pallavicino. Ngayon, ang maikling istorya lang doon, yung Madonna de la Febre, ibig sabihin ay Madonna of the Fever, ay naging tanyag dahil nung may epidemya ng malaria at ang number 1 symptom ng malaria ay lagnat, marami ang lumapit sa mahal na Birhen at gumaling. Kaya tinawag siyang Madonna de la Febre. At si Count Alessandro ang nagmungkahi, pwede bang ito ang unang koronahan? At sa pagnanais kong matuklasan ang history ng Madonna de la Febre na nakatago sa Vatican Sacristy, ako po'y sumulat noon kay Monsignor Guido Marini, yung Papal Master of Ceremonies, para lang makakuha ng information tungkol sa Madonna de la Febre. At ako naman ay tinulungan ni Monsignor Marini para i-connect doon sa isang obispo, si Bishop Vittorio Lanzani, upang makakuha ng impormasyon tungkol sa Madonna de la Febre. Ang naging bunga po nung pagtatanong kong yon ay pinadala nila ako ng mga aklat na nakatulong sa akin para mabuo ang Salve Regina. At si Bishop Lanzani, meron pa siyang inirekomendang isang libro na isinulat ni Paolo Bonsi. No? Ito'y nasa Italian, pero ang pamagat nito ay Crowned Images, yung translation, Crowned Images of Our Lady in Italy and in the World. So nung binigyan niya ako ng kopya, tinignan ko sa index kung merong nakalista sa Pilipinas. Wala. Kaya lalo akong nagpursigi na tapusin ang aklat na Salve Regina dahil sabi ko, siguro wala siyang makitang reference ng mga koronadang imahen sa Pilipinas. At dahil, so next slide po sa rite of crowning, dahil nagkaroon na ng opisyal na deklarasyon at recognition ang pagpuputong ng corona, nagkaroon na ng ritual, yung official ritual o yung rite of crowning. No? Ngayon, ano po yung sinusunod na requisites? Ano yung mga kondisyon para koronahan ng isang imahen? So punta na tayo sa slide on requisites for crowning. 3 po. Ito po yung pinagbabatayan nila nung panahong yon. Ito po yung isipin natin, matagal ng panahon, 1600s at yung mga sumunod pang centuries. Una, antiquity of the image. May katandaan na ang imahen. Pangalawa, widespread devotion lasting through time. Ibig sabihin, may mahaba ng kasaysayan ng pamimintuho doon sa imahe ng mahal na Birhen. At pangatlo, prodigiousness as attested by miracles. Ngayon, parang mabigat, prodigiousness as attested by miracles. Ibig sabihin, mga kahangahangang pangyayari na maituturing na himala. Ngayon, ang pinag-uusapan po nating himala, not in the strict sense of the word. Kasi kung magpapaka-stricto tayo sa himala,
matagal ang prosesong pagdadaanan. Kasi para mapatunayan na ang isang may sakit na terminal na ay gumaling, mahaba po yung proseso para patunayan na milagro yung nangyari. At hindi dahil sa siyensya. Pero para sa isang deboto, ang ibigay ang iyong hinihiling sa tamang panahon ay isa ng himala. Ito ay kalooban ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin yung una. Kasi nung binanggit yung una, para may nag-react agad, ano? Antiquity of the image. Yan po yung ginagamit nila nung araw. Dahil nga, isang palatandaan yon na mahaba na yung debosyon. Pero, dapat po nating isaalang-alang na minsan may mga matatandang imahen pero wala namang debosyon. Lalo na po sa panahon natin ngayon, mamaya makikita nyo dun sa mga kinoronahan, hindi lahat antigo. Isang halimbawa, kung nakikita nyo sa Facebook, nag-post ang Archdiocese of Palo. Sinelebrate nila ang Feast of Our Lady of Hope. Hindi po ito yung nasa Pag-asa, Quezon City. Yung Our Lady of Hope ng Tacloban ay yung nakapilipinya ng mahal na birhen na hawak ang Niño Jesus na nakadukwang, hawak ang rosaryo, iniaabot sa isang bata na nandun sa baba. At ang imaheng ito ay nabuo dahil sa karanasan ng mga Tacloban nung Yolanda. Kaya tinawag siyang Our Lady of Hope. Dahil siya ang mahal na birhen ang naging simbolo ng mga taga-Tacloban nung sila'y dinaluhong ng Yolanda. So masasabi natin yung imahen ay hindi antigo. Dahil ginawa lang siya nung 2013 ba yung Yolanda, no? Kasi 2015 dumating si Pope, di ba? Na-late siya nang sabi niya, I am late but I am here. Di ba? Nung dumalaw siya sa Tacloban. Pero, ang siguro nagbigay dahilan para sa Arsobispo ng Palo, para koronahan ng mahal na birhen dahil naging simbolo siya ng pag-asa ng mga taga-Tacloban na umahon, bumangon pagkatapos ng Yolanda. Kaya sabihin natin kahit hindi antigo ang imahen, kung mapapatunayan naman natin na ang pamimintuho sa mahal na birhen sa tulong ng imaheng ito ay matagal nang umiiral sa isang lugar at ito'y kumakalat pa sa ibang lugar, yun yung tinatawag na yung second requisite. Kahit hindi antigo. Kasi may mga imahen din na antigo na nasira. Halimbawa po yung aming patrona sa Cainta. Ang original po niyan, 1727, dinala ng mga Jesuita. Pero 1899, nasunog ang simbahan dahil sa digmaang Filipino-Amerikano. Kaya nagpapinta po kay Amorsolo na noong 1950. Antigo na rin kasi 1950. Pero makabago na dahil nasira na nga yung 1727 na image. Pero despite that, ito po ay nabigyan ng koronasyon. So yun po yung tatlong kondisyon na sinusunod nung araw. Ngayon, next slide po, canonical coronation. Lagi nating naririnig, lalo na kapag ang koronasyon ay iginawad sa pangalan ng Santo Papa, canonical coronation. Dahil nung araw, ito yung ginagamit na term. Subalit, kung susuriin natin, ano bang ibig sabihin ng salitang canonical? Governed by church laws. Nung itinayo ang inyong parokya, ang tawag doon ay canonical establishment of the parish. Dahil officially na-recognize na kayo bilang isang parokya. Nung in-interview kayo sa kasal, yung mga kinasal po dito,
Ang tawag sa interview ay canonical interview. Bawal magsinungaling. Ganon din yung oordinahan, may canonical interview din. Sa Biblia, may tinatawag tayong canonical books of the Bible. Dahil ito yung officially nare-recognize ng simbahan. Hindi kung ano-ano lang aklat. Kasi alam naman natin may mga apocryphal gospel, etc. So, malawak po yung salitang canonical. Ngayon, sa simbahan, may dalawang kapangyarihan na pwedeng maggawad ng koronasyon sa isang imahe ng mahal na Birhen. Una ay ang obispo ng isang diocese. At pangalawa, at ang itinuturing na higit na mas mataas na pagkilala sa isang imahe ng mahal na Birhen ay ang paggagawad ng koronasyon sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa. O sa wikang Latin, nomine et auctoritate summi pontificis. Kaya po masasabi natin at ito yung aking, magmula nung isinulat ko yung mga aklat ko tungkol sa koronasyon, ito na yung aking iminumungkahi na upang malaman sino ang nagbigay ng kapangyarihan para koronahan ng isang imahen, kung ang obispo ang nagbigay ng permiso para koronahan ng imahen, mas magandang tawagin itong episcopal coronation. At kung ang koronasyon ay nanggaling sa Roma, sa pagkilala ng Roma sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa, pontifical coronation. Hindi po ito imbento ko. Sa katunayan, nung kinoronahan ng Birhen ng Antipolo noong 1926, pang-apat po siya sa kinoronahan sa pontifical coronation sa buong Pilipinas. Ang nakalagay po doon sa isang taong catechesis, no, dahil may buwan-buwan may pinapublish na history ng Birhen, doon sa isang periodical, yung Kultura Sosyal. So magmula 1925 hanggang 1926, bago sumapit ang koronasyon, may article doon. Ang pamagat nung section na yon ay Coronation Pontificia de la Virgen Antipolo. Coronation Pontificia. So ibig sabihin, masasabi natin unang ginamit yung pontifical coronation sa koronasyon ng Birhen ng Antipolo. Kasi mas maraming imahen ang gumagamit sa koronasyon kanonika or canonical coronation. Pero hindi po imposible na gamitin ang pontifical coronation. At ngayon, mas maganda na marami na ang gumagamit ng term na pontifical coronation imbis na canonical, lalo na kung yung imahen ay dumaan muna sa episcopal and then sumunod nag-pontifical coronation. Ngayon, yung sinusunod po nating patakaran o yung batas ng simbahan tungkol sa mga pagpuputo ng corona lumabas noong 1973. Ito po yung tinatawag na Norms Plurius Decurso Temporis mula sa Santa Sede, no, sa Congregation for Divine Worship. At ano ang binanggit dito? Una, nilinaw, only images of the Virgin Mary may be crowned. Siguro po noong 2021, kung kayo ay active sa social media, sa Facebook, 2021 was also the year of Saint Joseph. Naalala niyo po yon. At merong tatlong simbahan ang nag-announce ng episcopal coronation ng image ni Saint Joseph. Ito naman ay hindi secret kasi nakapost sa social media yung dambana ni Tata Joseph sa Las Piñas, Bamboo Organ Church, yung aming parokya sa Baras, Rizal, San Jose, at yung National Shrine sa Mandaue, sa Cebu. Pero hindi po natuloy yung koronasyon. Bakit? Dahil alam ko isa sa mga obispo nagtanong sa Roma at
ang sagot ng Roma ay kung ano yung nasa norms. Only images of the Virgin Mary may be crowned. Ngayon, ang pasubali dito, if the Virgin, the image, has a child Jesus, kokoronahan yung baby Jesus. At ang una mong kokoronahan sa ritual ay yung baby Jesus. Bakit siya ang una? Dahil upang ipakita na kinokoronahan mo lamang ang imahe ng mahal na birhen dahil sa kanyang anak. Dahil hari ang kanyang anak. So bumabalik tayo dun sa binanggit natin kanina, na ang pagkareyna ni Maria ay nakaugat sa pagkahari ni Kristo. Hindi siya pwedeng koronahan kung hindi siya naging ina ni Kristo. At yun ang pinakamahalagang misyon ni Maria sa mundo, ang maging ina ni Kristo. At doon nakaangkla ang kanyang misyon. Dahil siya ay pumayag na maging ina ni Kristo, siya ay naging masunuring anak ng Diyos Ama. Sinunod niya ang kalooban ng Ama. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Ama, sumagot siya ng oo sa anghel. Anong sabi ng anghel? Lililiman ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya siya ay naging esposa ng Espiritu Santo o templo ng Espiritu Santo. Pangalawa, ang sinasabi dun sa norms, ang kokoronahang imahe ng mahal na birhen ay yung nilalapitan ng mga tao na nagpapakitang si Maria ay ina. Ibig sabihin yung malawak na debosyon. So, wala nang binanggit ngayon sa norms tungkol sa antiquity, no? Hindi masyadong binanggit yon. Pero in practice, siyempre, nakakatulong kung matagal. Kasi isang palatandaan yun na matagal nang umiiral yung debosyon. Pero yun nga, sabi ko kanina, hindi como antigo may debosyon. Kasi minsan, may ibang mga antigong imahe, namatay na ang debosyon. Hindi na naitaguyo dahil halimbawa, itinago na sa isang museum yung imahe, no? May mga ganon, no? So, ang pinagbabatayan pa rin ng simbahan ay yung malaganap na debosyon at buhay na debosyon sa mahal na birhen. At dito, next slide, binigyang diin na ang unang may responsibilidad para sa pagpuputong ng corona, para payagan ay ang diocesan bishop. Kung episkopal, siya yung magdidesisyon. Pero kung pontifical, ang obispo ng diocese ang mag-e-endorse sa Roma. Kapag walang endorsement ng obispo, hindi po tatakbo yung petisyon ng pontifical coronation. So mahalaga ang endorsement ng obispo ng diocese. Next slide. So binanggit dito, no, yung for crowning an image, nomine et auctoritate summi pontificis. So binanggit dito na yung imahen, yung debosyon ay may kahalagahan sa isang lugar, sa isang rehiyon, o sa isang bansa. So ito po yung sinasabi natin na kumalat na yung debosyon sa labas ng parokya, sa labas ng diocese, sa maraming lugar. Ngayon po, punta lang kayo sa social media, marami ang mga replika ng mga imahen sa National Shrine, sa isang basilika, dinadala nila sa ibang lugar. Kasi yan yung challenge, no, na imbis na intayin mong pumunta yung tao sa iyo, hindi naman lahat ng shrine madaling puntahan, ipakilala mo na sila sa malayong lugar. No? So dinadala nila. Isang halimbawa, yung mahal na birhen ng Loreto ng Sampaloc, siya ay kokoronahan pontifically sa December 10. Ngayon ang ginagawa nila ay dinadala siya sa iba-ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi hindi naman lahat makakapunta kagad sa Sampaloc. So siya ang dinadala nila doon. Kahit papaano nakakapasyal ang replika ng mahal na birhen. Next slide. So dito po ay binanggit lang yung mga requirements, no?
So basically, papakita dito yung kasaysayan, ng debosyon, ng imahen, yung ibang mga kahilingan para ito ay putungan ng corona, etc. So hindi po natin masyado i-discuss na yan, pero ito po ay bibigay ko namang kopya sa parokya para maging reference din. Kung sakali dadating kayo sa punto na sa tingin nyo ay pwede din naman kayo mag-apply for the next coronation after the episcopal. Pero ngayon, ang nais nating maging malinaw, bakit nga ba magkakaroon ng episcopal coronation? Bakit nagpetisyon ang parokya? Ngayon, ilang taon lumabas yung norms, lumabas naman yung rite of crowning. So ito po na yung sinusunod, yung order of crowning images of the Virgin Mary. So next slide po. At dito, bigyang pansin lang natin yung nasa introduction, yung prenotanda sa order of crowning images. So dito inulit din yung pananagutan ng obispo, no? Siya yung magdidesisyon kasama ang sambayanan. Siyempre, usually ang petition nagsisimula sa sambayanan at ito ay inilalapit sa obispo at siya ang magdidesisyon. At dito inulit din na ang bibigyang pansin ay yung malaganap na debosyon at pamimintuho sa mahal na Birhen. Na yung pamimintuho ay nagiging palatandaan ng pagkilala sa mahal na Birhen bilang ina at reyna. Nagbigay din ng paalaala, next slide, yung kahalagahan ng katekesis. Kasi kung walang katekesis, yung ritual na mangyayari sa araw ng koronasyon baka maging palabas lang. Ibig sabihin, walang kahulugan doon sa tao. Naging ritual lang siya, no? Pero dapat sana ito ay maging parang ano yan, no? Nung araw na kayo, sino po may asawa dito? Taas ang kamay. Ayan, di ba nung araw ng kasal, yung kasal nyo, hindi lang yun isang ritual. Sana, no? Sana hindi lang isang ritual. Kundi ito yung sukdulan ng inyong pagmamahalan na pumapasok kayo sa bagong yugto ng buhay. Pero mahalaga yung seremonya sa simbahan dahil una, siyempre ito'y sakramento. Pangalawa, ito'y nagbibigay katotohanan dun sa inyong pagmamahalan. Ganon din yung koronasyon sa mahal na Birhen. Ito ay parang kulminasyon ng ating pamimintuho sa Kanya. Ito yung ating paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa mahal na Birhen. Kasi kung tutuusin, hindi na niya kailangan ng bagong korona. Hindi na natin siya kailangan koronahan. Wala na tayong maidadagdag sa koronang ipinutong ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa mahal na Birhen. Pero ito'y ginagawa natin bilang mga magiliw na anak ni Maria. Di ba kung mahal mo ang nanay mo, gagawa ka ng paraan para siya ay paligayahin. Bibigyan mo ng mga regalo, lalambingin, etc. So ito din siguro yung masasabi nating paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal. Pero sana hindi lahat magtatapos sa koronasyon. No? Dapat magpatuloy ang debosyon after coronation. Kaya may katekesis para magkaroon ng linaw ano ba yung ritual na gagawin. Pangalawa, nagbigay din ng tagubilin yung rite of crowning sa introduction na yung koronang gagamitin, hindi naman kailangan ginto. Hindi sinabi dito na kailangan ginto, kailangan pilak. Sinabi lang dito, kailangan yari sa isang material na magiging larawan ng natatanging karangalan ng mahal na Birhen. So hindi pwede yung in-order sa Shopee o yung binili sa Divisoria. No? Pero hindi naman kailangang mamahalin. At ang sabi pa nga dito, dapat yung halaga ng korona at yung mga alahas na ilalagay doon, yung mga bato, ay hindi naman maging iskandalo doon sa community kung nasaan yung imahen.
Kasi kung dun sa parokya, marami ang nagugutom at naghihirap, tapos kokoronahan mo yung imahe ng milyong-milyong halagang korona. Kahit siguro ang mahal na birhen sasabihin sa atin, huwag mo nang iputong sa akin yung korona na yan. Ipamigay mo na lamang dun sa mga nangangailangan at nagugutom. So it should not be in shocking contrast with the lifestyle, with the way of life, and the status of life ng mga tao dun sa parokya o dun sa lugar kung saan pinamimintuhuan ang mahal na birhen. Next slide. So ngayon, ang tanong ay, ilan na ba yung masasabi nating may episcopal coronation sa buong Pilipinas? Batay po sa aking documentation. Actually, ito pong episcopal coronation medyo hindi ganon ka-accurate yung number, pero mamaya makikita nyo kung bakit. Pero so far, ang aking documentation lumalabas, meron ng 90 images of the Virgin Mary na may episcopal coronation. At ito po ay mula sa 16 ecclesiastical provinces at 38 archdioceses at dioceses. Siyempre pinakamarami ang Luzon, 72, Visayas, 14, Mindanao, 4. February 25, madadagdagan ba yung Luzon? 73. And then pontifical coronation, mula 1907 hanggang ngayon, 2024, 59. Ang huli pong nag-announce ng coronation ay ang Fatima, ang Nuestra Señora del Rosario de Fatima ng Binakayan, Kawit, Cavite. So siya po yung nasa picture ngayon. At ang pinakamaraming imahe na pinagkalooban ng koronasyon ay sa panahon ni Pope Francis. 29 images. So dun sa 59, 29 ang nangyari sa papacy ni Pope Francis. Bakit? Alam niyo, minsan may nagtatanong sa akin, bakit ba usong-uso ang koronasyon ngayon? Nakikiuso lang ba yung mga shrine? Kasi di ba alam niyo ang mga Pilipino, pag may pumatok na isang bagay, ginagaya ng marami. Nung nauso ang litsyong manok at naging mabenta, ang daming gustong magnegosyo ng litsyong manok. Hanggang magsawa na yung mga tao, wala nang bumibili. So ngayon, sino na lang ang natirang matibay? Baliwag, Andox. Sama mo na ang Chooks to go. Nung nauso ang shawarma, lahat gusto mag-business ng shawarma. Lahat naman nagsasawa pag dumami masyado. So ngayon, Turks na lang. No? O punta ka kay Hasan, siguro. So ang koronasyon ba ay uso-uso din lang? Hindi naman po siguro. Dahil una, tayo ay Pueblo Amante de Maria. Saang lugar ka man pumunta sa Pilipinas, laging may isang Marian Shrine. At bawat rehiyon may kilalang pamimintuho sa isang pamagat ng mahal na Birhen. At si Pope Francis, ang isa sa kanyang approach sa new evangelization ay gamitin ang mga panatang laganap. Dahil kay Pope Francis, ang mga popular devotions, Novena, Rosario, Way of the Cross, etc., lahat ng popular devotions na hindi liturhiya ay isang instrumento ng bagong ebanghelisasyon. Ibig sabihin, pwede mong aralan ng tao tungkol sa mabuting balita sa pamamagitan ng mga bagay na ito dahil ito yung ginagawa nila lagi. Nagno-novena, naghahanap ng boyfriend, magno-novena kay St. Jude. Kahit hindi nagsisimba, nagno-novena. No? Nagro-rosaryo pag natatraffic. Minsan
3 ikot ka na ng rosaryo mo, hindi ka pa rin nakakauwi sa bahay. Parang kanina, no, umalis kami ng Cainta, mga 4:45. Para ako nagpunta ng Laguna, no? Dumating ako dito bago matapos yung misa. So, ganun ka-traffic po. Hindi ganun kalayo kasi alam ko kung walang traffic, hindi ganun katagal ang biyahe. So, ang isang panatang laganap ay pwedeng maging behikulo ng ebanghelisasyon para kay Pope Francis. Ngayon, bago po natin silipin, no, yung susunod kasing mga slides ay yung mga kinoronahang imahen. Para naman makita nyo, nasa na ba kayo sa kasaysayan ng Episcopal Coronation sa Pilipinas? Nais ko lang banggitin, ito din yung isa sa mga nakikita natin ngayon sa social media kapag nag-announce yung isang parokya na Marian Shrine o Parish. Yung Spiritualis Vinculi Affinitatis. Ano po ba ito? Ito yung Spiritual Bond of Affinity. So next slide po. Sa Roma, meron pong 4 na basilika, major basilika. Yun lang po ang major basilika sa buong mundo. Ngayong araw na ito, ginunita natin ang dedication of St. John Lateran, November 9, no? So, pero ang siyempre pinakatampok na basilika na next slide, St. Peter's Basilica. Susunod ang St. Paul outside the walls. Kasi itong dalawang simbahan na ito, nandyan po yung labi ni San Pedro at ni San Pablo. Inilibing sila doon sa ilalim. At pangatlo, ito yung Cathedral of Rome, ang St. John Lateran. And then ang pang-apat, ang pinakamatandang Marian Church sa buong mundo, ang St. Mary Major. So dito po yung Spiritual Bond of Affinity. Ano po ba yon? Well, una, tingnan muna natin anong kahalaga ng St. Mary Major. Next slide. Ang St. Mary Major ay ang pinakamatandang Marian Shrine sa buong mundo. At actually yung pinagtayuan nito na identify sa pamagitan ng milagro ng Birhen. Umulan ng yelo dun sa lugar kung saan niya gustong itayo yung imahen. Kaya ang tawag din sa imahen ng mahal na Birhen dito ay Our Lady of the Snows, Nuestra Señora de las Nieves. Kasi umulan ng yelo doon sa lugar kung saan itatayo yung simbahan. Pangalawa, ang isang mahalagang relic na nandun sa simbahan, so next slide, ay yung relic ng sabsaban, kung saan inihimlay ang Niño Jesus. Kaya makikita din po sa simbahang ito, next slide, yung sinasabing pinakamatandang Belen na hindi tao. Kasi ang pinakamatandang Belen na ginawa ni St. Francis of Assisi ay yung buhay ng mga tao. So para siyang live na diorama, no? Pero dito, yung pinakamatandang mga imahe ng Belen, nandun sa St. Mary Major. So yan po yung itsura ng pinakamatandang Belen. At nandito ang larawan, so next slide, ng Salus Populi Romani. Nung ang Roma ay sinawata ng isang epidemya, ipinrosisyon ang larawan ng Salus Populi Romani. Ito'y larawan ng Madonna and Child. At kaya siya tinawag na Salus Populi Romani, ibig sabihin salvation of the Roman people. Tagapagligtas o kaligtasan ng sambayanang Romano. Yun yung ibig sabihin ng pangalang Salus Populi Romani. Kaya po nung pandemic, maalala nyo yung special na Urbi et Orbi message ni Pope Francis. Inilabas yung dalawang imahen, yung isa yung imahen ng Santo Cristo, inilagay dun sa harap ng St. Peter's Basilica, at pangalawa yung Salus Populi Romani, upang hilingin sa Diyos na sawatahin na ang epidemya ng COVID-19. So mapalad tayo ngayon, nandito tayo, na-survive natin ang COVID-19. Ang monkeypox, ewan ko, parang wala na namang monkeypox ngayon sa balita, ano? Sana'y wala nang dumating pang dagok sa buhay. At si Pope Francis, tuwing siya ay aalis
meron siyang biyahe sa labas ng Roma. Dadaan siya sa Salus Populi Romani para magdasal at mag-alay ng bulaklak. At pagbalik niya, dadaan siya uli doon para magdasal at mag-alay ng bulaklak bilang pasasalamat. So yun po yung significance ng simbahan ng Saint Mary Major. Next slide. Noong 2008, ipinanumbalik ng Apostolic Penitentiary yung tinatawag na paggagawad ng indulhensya plenarya sa mga simbahang magkakaroon ng kaugnayan sa Basilika ng Santa Maria Maggiore. So, ibig sabihin, sa bisa ng dekreto ng Apostolic Penitentiary, ang isang simbahan sa ibang lugar ng mundo na dedicated sa mahal na Birheng Maria at hihiling sa Santa Maria Maggiore Basilica na magkaroon ng ugnayang espiritual ay pwedeng magkaloob ng indulhensya na ipinagkakaloob lamang sa Basilika ng Santa Maria Maggiore. So ito po yung mga requirements, hindi ko na siya iisa-isahin, pero ito ibibigay ko sa at least alam na ng parokya. Papakita nyo lang dito yung, ano ba itsura ng simbahan, yung parokya, ano yung kasaysayan, etc. At siyempre mahalaga yung sulat ng petisyon para sa isang spiritual bond of affinity with Santa Maria Maggiore. Kapag ito ay natanggap na ng Archpriest ng Basilika ng Santa Maria Maggiore, ipapadala niya ito sa Apostolic Penitentiary para mag-issue ng decree ng indulgence. So, ang isang simbahan na ginawaran ng spiritual bond of affinity ay makakatanggap ng dalawang dokumento. Una, ang decree of indulgence mula sa Apostolic Penitentiary na ipinagkakaloob dun sa simbahan in perpetuity. At pangalawa, yung nasa inyong kanan, yung Diploma of Affinity. Katibayan na ang isang simbahan ay may ugnayang espiritual sa Santa Maria Maggiore. So kapag may ugnayan na, ano ang bunga noon? Kung kayo ay sisimba sa Basilika ng Santa Maria Maggiore, makakakuha kayo ng indulhensya plenarya sa August 5, sa kapistahan ng Immaculate Conception, Mother of God at Assumption, at kapag kayo ay nag-pilgrimage doon. Doon nyo lang makukuha kung pupunta kayo sa Santa Maria Maggiore. Pero with the spiritual bond of affinity na ibinigay doon sa isang simbahan dito sa Pilipinas, at with the decree of indulgence, kapag pumunta kayo halimbawa sa amin sa Cainta, dahil meron na kaming spiritual bond of affinity, magsimba kayo doon sa August 5, mamiesta kayo sa December 1, piyesta po namin December 1, magsimba kayo o pumunta kayo sa December 8, August 15, January 1, o magpunta kayo as pilgrims, no? Makukuha nyo ang plenary indulgence. According to the conditions. Kasi may condition yon, no? Ano yung condition? So, next slide, no? Ito yung binanggit ko na kanina. So, next slide na tayo. Yung conditions ay yung sacramental confession, sacramental communion, prayer for the Pope. Yun po yung condition. Ngayon, sa buong Pilipinas, ilan na yung merong spiritual bond of affinity? So ito po yung listahan, next slide. Kung titingnan po natin, 18 pa lang so far. Magmula noong 2011, ang Basilika ng Our Lady of Manaoag sa Pangasinan, at ang pinakahuli po na pinagkalooban ng spiritual bond of affinity ay ang Our Lady of the Rosary or Birhen de Sapao sa Cardona, Rizal sa aming diocese. So 18 pa lang po sa buong Pilipinas. So ang tanong, pwede bang magpetisyon ang inyong parokya? Pwede dahil una kayo ay diocesan shrine ng isang imahe ng mahal na Birhen.
Pangalawa, dahil diocesan shrine, ibig sabihin may mga pilgrims na nagpupunta dito. Kasi yun yung mahalaga. Dinadayo ng pilgrims yung simbahan. Kasi sila yung makikinabang sa plenary indulgence. Bukod dun sa mga taga rito, siyempre. Kayo yung unang makikinabang. No? Kaya kapag meron ng spiritual bond of affinity ang isang simbahan, dapat ini-inform yung mga pilgrims. Kasi the fact na nag-pilgrimage ka dun, makukuha mo yung indulgence. Sa Diocese of Navaliches, isa pa lang po ang meron. Ang National Shrine of Our Lady of Mercy. Na in-apply din ni Father Rino noong pandemic. Actually, magkasunuran na lumabas yung decree ng affinity tsaka yung decree ng pontifical coronation. Okay, so yun po yung konting information about spiritual bond of affinity. So, presentation na po tayo, doon na tayo sa second part. Medyo bibilisan na natin para hindi naman tayo masyadong matagalan. Pero siguro gusto nyo ring makita yung mga episcopally crowned Marian images. So, naka-next slide na ho ba tayo? Naka-next presentation na tayo. Doon na tayo sa Talk 2, Salve Regina Talk 2. Yung unang slide ay Koronasyon Episkopal. Yun na po ba nakaproject? Hindi ko kasi masyadong nakikita. Nakaproject na ho ba? Okay na? Koronasyon Episkopal. Ayon po sa aking documentation, ang pinakamatagal ng mayroong koronasyon episkopal ay ang Nuestra Señora de la O sa Paki, Laguna. Kaya nga lamang walang decree na makita pero merong larawan ng koronasyon. Then sumunod ang next slide, Birhen ng Turumba sa Paki, Laguna. So yung po mga unang koronasyon, makita nyo, walang kopya ng decree. Kasi nga, siguro hindi masyadong iniisip ng mga obispo noon yung paggawa ng dekreto. Ang mahalaga, gawin yung koronasyon. So meron na ring spiritual bond of affinity ang Paki, Laguna. Doon pala sa balikan lang natin yung unang slide nung Pakil. Meron po ako nilagay na simbolo, yung papal symbol, yung cross kiss at yung tiara ng Santo Papa. Kapag nakita nyo yung may tatak yung imahen, ibig sabihin, bukod sa episcopal coronation, meron na siyang pontifical coronation, katulad ng Birhen ng Turumba ng Pakil. So next slide, Our Lady of the Rosary of Ubanon sa Katbalogan, Samar. So ito po ay meron na ring pontifical coronation. Hindi ko lang yata nalagay yung papal seal. And then Our Lady of Katipanan sa Nabua, Camarines Sur. May Bicolano ho ba dito? Alam niyo ito, Katipanan, no? Ayan, no? So may picture ng kinoronahan. Ito po ay nadalaw ko nung April nung isang taon. Nakita ko yung Our Lady of Birhen ng Katipanan. And then, ang Our Lady of the Rosary sa Iloilo City. Ayan, makita nyo, meron ng decree. Ang nakapirma dyan ay si Bishop Jaime Sin, hindi pa siya cardinal. And then, ang Our Lady of Charity ng Agoo, na sa December 6 ay gagawa na ng pontifical coronation. And then Our Lady of Visitation of Gibang sa Isabela, ang Birhen Soledad de Portabaga sa Cavite City na ginawaran na rin ng ng pontifical coronation noong 2018. At ito rin ang kauna-unahang larawan ng mahal na Birhen na dineclare bilang National Cultural Treasure. So, pambansang kayamanang pangkalinangan. And then Our Lady of Badok sa Ilocos Norte.
Ito rin ay meron ng pontifical coronation. Our Lady of the Rosary, no? Sa Cebu City. Ang Nuestra Señora del Rosario, Reina de Caracol sa Rosario, Cavite. Our Lady of Assumption sa Maragondon, Cavite. So wala ding decree pero may picture ng coronation. Our Lady of the Abandon sa Marikina City. Ito rin ay meron ng pontifical coronation. Our Lady of the Immaculate Conception of Salambao sa Obando, Bulacan. Our Lady of the Rosary of Bacoor sa Cavite. Our Lady of Fatima of Binakayan, Kawit, Cavite. So katulad ng binanggit ko kanina, siya yung last na so far sa listahan ng pontifical coronation. Our Lady of Lourdes sa Retiro, Quezon City, National Shrine, meron na ring pontifical coronation. Our Lady of Guadalupe sa Olongapo City. Our Lady of the Angels sa Atimonan, Quezon. Our Lady of Light sa Cainta, na meron na ring pontifical coronation. At meron na rin kaming Spiritual Band of Affinity. Our Lady of Guadalupe sa Pagsanghan, Laguna. Our Lady of Inapoon Bato sa Iba, Zambales, Botolan, Zambales. Ang Our Lady of the Rosary of Dampalit sa Malabon. Our Lady of Aranzazu sa San Mateo, Rizal, na meron na ring pontifical coronation. Our Lady of de las Flores, Virgen de las Flores sa Pasig Cathedral. Our Lady of the Pilar sa Libmanan, Camarines Sur, na meron na ring pontifical coronation. Our Lady of the Rosary ng Rosario, Pasig. Immaculate Conception ng Santa Maria Isabela. Virgen de los Remedios sa Odlot, sa Cebu. Our Lady of Fatima of Marikina, na meron na ring pontifical coronation. So ilang Fatima na po yung may coronation? 2. Hindi lang episcopal, pontifical. Our Lady of the Rosary sa Dipolog Cathedral. Our Lady of Lourdes sa Punta Princesa, Cebu. Our Lady of Mount Carmel sa National Shrine sa Gilmore, sa New Manila, at meron na ring pontifical coronation, at meron na rin siyang Spiritual Band of Affinity. Our Lady of Fatima of the National Shrine, yung National Pilgrim Image, na meron na ring pontifical coronation. So 3 na po ang Birhen ng Fatima na merong episcopal at pontifical coronation. Ang Birhen Soledad de Manila sa Camba, Manila. Ang Nuestra Señora del Pilar de Morong sa Bataan, na meron na ring pontifical coronation. La Purísima Concepción sa Santa Maria, Bulacan, na meron na ring pontifical coronation. Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura sa Lubok, Bohol. Ito po yung sa tabi ng Lubok River. Kung napunta na kayo ng Lubok, di ba, sasakay kayo ng balsa para sa river cruise ng Lubok River. At ang estasyon ay sa tabi ng simbahan. Meron na rin siyang Spiritual Band of Affinity. Ang Birhen Asunsyon ng Maasin Cathedral, na meron na ring pontifical coronation at isa na ring National Shrine. Ang Mater Dolorosa ng Capas, Tarlac, na meron na ring pontifical coronation. Ang Mary Help of Christians sa Boac, Marinduque. Our Lady of the Rosary Virgen de Sapaw ng Cardona, Rizal, na meron na ring pontifical coronation at Spiritual Band of Affinity. Hindi pa lang po dumadating yung decree,
pero ito po ay confirmed na ng Basilica of St. Mary Major. Ang Our Lady of the Pilar sa Pilar, Sorsogon. Ang Immaculada Concepcion sa Batangas City, sa Basilica. At meron na ring pontifical coronation. Ang Maria Immaculada de Salawag sa Cavite. Ang Virgin of the Poor sa Taguig City. Nuestra Señora de Candelaria de Silang sa Cavite. Our Lady of Dolores sa Dolores, Quezon na meron na ring pontifical coronation. Our Lady of Mount Carmel sa Pulong Buhangin, Bulacan. Our Lady of Mercy o Nuestra Señora de la Mercedes sa Catbalogan, Samar. Santissimo Rosario sa Hagonoy, Bulacan. Immaculada Concepcion Pequeña sa Naga City. Nuestra Señora de la Merced sa Tarlac City na meron na ring pontifical coronation at Spiritual Band of Affinity. Our Lady of the Rosary sa Amaya, Tanza, Cavite. Our Lady of the Rosary sa Zambales, San Marcelino. Ang Patrocinio de Maria Santissima sa Bolhoon, Cebu na meron na ring pontifical coronation. Inang ng Kagalingan sa Bulacan. Virgen de las Flores sa Bocaue, Bulacan. Virgen de Asuncion sa Bulacan. Ang Purisima Concepcion ng Birhen sa Patio sa Bocaue, Bulacan, kasi nasa labas ng simbahan yung imahe, nasa patio. Pero siya po ay pinamimintuhuan ng mga tao doon sa labas ng patio. Ang Nuestra Señora del Mar Cautiba sa Santo Tomas, La Union. Virgen Soledad de Maquinaya sa Olongapo City. Santissimo Rosario de Olongapo. And then isa pang Santissimo Rosario de la Naval sa San Marcelino. Ang Immaculada Concepcion sa Cebu Cathedral. Ang Nuestra Señora del Carmen la Limpia sa Cebu. Ito kauna-unahang kinoronahan sa Palawan, ang Nuestra Señora de la Consolacion sa Cuyo, Palawan. Ang pinakamatandang simbahan sa Palawan. Ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa Binyan, Laguna, sa Barangay de la Paz. Ang Birhen sa Kota sa Cagayan de Oro Cathedral. Ang Our Lady of the Rosary sa Malita, Davao Occidental. Ito po yung binanggit ko kanina, ang Our Lady of Hope sa Archdiocese of Palo sa Leyte. Ang Birhen de Candelaria sa Tondo Church, Santo Niño de Tondo. Immaculate Conception sa Davao City. Ang Immaculada Conception ng Mataas na Kahoy, Mataas na Kahoy, Batangas. No? And then, ang Nuestra Señora de los Angeles sa Pila-Pila, Binangonan, Rizal, sa aming diocese. Our Lady of Lourdes sa Tagaytay. So kung umakyat po kayo ng Tagaytay, yung simbahan ng Lourdes doon ay isa ding shrine, kinoronahan po ng Episcopal Coronation, yung imahe nila noong 2023. At kung umakyat din kayo ng Baguio, sa Katedral, ang Our Lady of Atonement ay kinoronahan din noong 2023. And then sa Buhi, Camarines Sur, ang Nuestra Señora del Pronto Socorro. Ang Our Lady of the Rosary sa Calmay, Tagupan City. Ang Nuestra Señora de Loreto sa Sampaloc, Manila, na meron na ring pontifical coronation sa December 10 gagawin. Kaya kung gusto nyo maka-witness ng pontifical coronation, pwede kayong pumunta sa Sampaloc. O gusto nyo naman sa Agoo.
sa December 6. Mas malapit na Sampaloc, no? December 10. And then yung Immaculate Conception sa Capiz Cathedral. Ang Birhen Soledad sa Tambo, Camarines Buhi, Camarines Sur. Ang Nuestra Señora de Saleras, no, sa Nueva Ecija. Ang Nuestra Señora del Carmen de Alaba sa Sison, Pangasinan. Ang Madre Divina Gracia sa Marilao, Bulacan, sa St. Michael Parish. Ito yung imahe ng Maria Mater et Regina sa seminaryo sa Rojas City. So nasa seminary po yung imahen. Ang Our Lady of the Rosary sa St. Matthias Parish sa Tumawini, Isabela. At ngayong November 27, may Episcopal coronation po ang Our Lady of the Miraculous Medal sa San Marcelino Church, dyan sa San Marcelino, Manila, yung sa may tabi ng Adamson University. At sa December 8, unang koronasyon din sa Batanes, no, sa Katedral ng Basco, ang Immaculada Concepcion. So siya po yung huling koronahan ng Episcopal coronation this year, pero next year, nag-announce na rin po ang Nuestra Señora de Candelaria de Paco sa Paco Church sa San Fernando de Dilao, no? Sa February 1 gagawin yung koronasyon. So katulad nung pinakita natin kanina, 90 images with Episcopal coronation. Magiging 91 na ba by February? Yan ang ating ipinagdarasal. Ang isang koronasyon ay biyaya. Dahil katulad nung nakita natin, ito'y pagkilala sa malaganap na debosyon sa isang pamagat ng mahal na Birhen, sa isang lugar, sa isang dambana, sa isang parokya. Pagkilala mula sa obispo o kaya naman mula sa Santo Papa sa Roma. Pero sabi ko nga kanina, hindi dapat magtapos sa koronasyon. Dahil pagkatapos ng koronasyon, may misyon. At ang misyon ay patuloy na palaganapin ang matimyas na pamimintuho sa mahal na Birhen sa pamagat na iyon upang ito ay magbunga sa pang-araw-araw na buhay ng mga deboto at mananampalataya. Ang pinakamagandang bunga ng isang debosyon ay yung ating pamumuhay Kristiyano. No, kasi pwedeng nagro-rosaryo ka araw-araw sa simbahan, pagdating naman sa inyong kapitbahayan, ikaw ang Reyna Marites. O kaya naman pag-uwi sa bahay, malupit ka sa inyong kasambahay. Kung mamura mo siya, ay akala mo'y binili mo na siya. So kailangang magbunga sa buhay ng isang deboto ang kanyang pamimintuho. Sabi ko nga kanina, tayo isang bayang sumisinta kay Maria, Pueblo Amante de Maria. San ba nanggaling itong katagang ito, no? Kasi lagi nating naririnig, babanggitin ng mga obispo, mga pari. Pero san ba ito nanggaling? Ito po ay galing doon sa himno opisyal nung International Eucharistic Congress noong 1937, dito ginawa sa Pilipinas. At makikita niyo yan doon sa, ito po ay nasa wikang Kastila, nandun siya doon sa unang dalawang verses, nandun siya sa pangalawang strophe, no, or stanza, Pueblo Amante de Maria. Translate natin para mas malinaw. So, ang sinasabi dito, isang bayang sumisinta kay Maria, sa harap ng iyong bulubunduking ginto, bumubuo ka ng masaganang yaman, ang yaman ng krus. So kung titingnan natin yung the whole context ng Pueblo Amante de Maria,
ay kaugnay ng krus ni Jesus. Ibig sabihin, hindi hiwalay ang pagiging Pueblo Amante de Maria sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ito yung magandang pinagnilayan ng ating mga obispo bago mag-Jubilee Year 2000. Meron po silang pastoral letter. Pwede po bang humiling na isang volunteer para basahin yung nakaproject sa ating screen? Nakaproject na nga ba yan? Sino po ang malinaw ang matang mababasa yon? Kung may isang bagay na namumukod tangi sa landas ng pagpapakabanal ng Katolikong Pilipino, ito marahil ay walang iba kundi ang paglapit natin kay Kristo sa pamamagitan ni Maria. At dahil tanggap na natin ito, hindi na natin ikinababahala. Sa katunayan, sa maraming sulok ng bansa, naging isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng paghubog at pagpapalaganap sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ang debosyon sa Mahal na Birhen. So mag-ready po ang isa pang volunteer. May isa pang slide po tayong babasahin. O, siguro dalawa pang volunteer, no? Pero dito, nais natin bigyan pansin ang sinabi ng ating mga obispo na isang katangian ng Katolisismong Pilipino ang paglapit kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Ad Jesum per Mariam. Malaki ang papel ng pamimintuho sa Mahal na Birhen sa ating pagiging Katolikong Kristiyano. Pero mas nilinaw pa nila ito sa sumunod na bahagi ng kanilang pastoral letter. So another volunteer po. Sino pa may malinaw na mata dyan? Pwede naman lumapit kung hindi mabasa mula sa kinauupuan. Volunteer ka na. Lalapit ka na. Ang malalim na debosyon sa Mahal na Ina ay nananatiling isa sa mga pinakamatinding lakas na nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipino at Katoliko. Si Maria, kumbaga, ay parang pataba sa lupang inihahandang matamnan ng binhi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Madalas, tayo rin ang nagkukulang sa pagbibigay panahon upang masikan ng binhi ang matabang lupa na matagal nang inihanda ng Mahal na Birhen. Para sa akin, ito yung napakagandang sinabi ng mga obispo. No? Una po, yung pastoral letter, isinulat talaga originally in Tagalog, in Filipino. And then it translate lang sa English. Kaya ang pamagat niya, sulat pastoral sa landas ng pagpapakabanal ng mga Pilipino. Ipinapakita dito sa atin, sa sinabi ng mga obispo, ang tunay na kahalagahan ng pamiminto sa Mahal na Birhen. Ito'y waring pataba sa lupang inihahanda para taniman ng binhi ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang isang pataba never naging goal, pero malaki ang ginagawa ng pataba para tumubo, para lumago, at para magbunga ang halamang itinanim. Ang pamiminto sa Mahal na Birhen ay hindi nagtatapos sa Kanya. Hindi dapat magtapos sa Kanya. Kaya nga pag kinonekta natin yung una, Ad Jesum per Mariam, at dito'y pataba. So kung kayo ay may malalim na pamiminto sa Mahal na Birhen, para kayong lupa na matabang mataba na ang inaasahan kapag inihasik na sa inyo ang binhi ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Ito ay tutubo, lalago, at magbubunga, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya nga, yun ang misyon natin. Yun ang misyon natin pagkatapos ng koronasyon.
dahil kinilala ang malalim at matimyas na pamiminto sa mahal na Birhen dito sa inyong dambana at parokya. Kailangan ito'y makitang magbunga sa ating pamumuhay araw-araw. Kaya nga ang misyon ninyo at hamon, Shine Fatima Shrine. Next slide. Shine Fatima Shrine. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ito yung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Bagkus inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Shine Fatima Shrine. Sa paghahanda natin, paghahanda na ba sasabihin natin? O sa pag-iintay natin sa pagpayag ng ating mahal na obispo sa petisyon para koronahan ang imahe ng mahal na Birhen ng Fatima sa ngalan at kapangyarihan ng ating mahal na obispo Roberto Gaak. Ito yung ating isasaalang-alang. Ang iniuukol sa lingkod ay patungkol sa Panginoon. Kaya't ang ipinagkakaloob sa ina ay humahantong sa anak. Ang ibinibigay bilang isang abang pagpupugay sa reyna ay nagiging parangal para sa hari. Ad Jesum per Mariam. So bagamat kinokoronahan natin ang mahal na Birhen, ito lahat ay hahantong at dadalhin niya sa kanyang mga anak. Sa kanyang anak na si Jesus at ibabalik din niya sa atin. Dahil ang isang koronasyon ay pagkilala sa matimyas na pamimintuho sa mahal na Birhen dito sa inyong dambana at parokya. Viva Mahal na Birhen ng Fatima! Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating narinig mula kay Brother Michael. Alam po niyo, brother, nag-Curia meeting kami nung Thursday at ang ating obispo mismo ang nag-open dito sa Curia at ipinapaalam na nagsisimula na nga yung proseso. At ang kanyang binanggit doon ay yung tatlong bagay nga, yung antiquity na mapapaliwanag na natin ngayon. Pangalawa ay yung devotion. At yung pangatlo na aming napag-usapan kasi nakalagay miracle. Pero ang sabi doon, hindi talaga yung miracle na sinasabi kundi yung answered prayer. Yung mga petition na sinagot sa tulong at panalangin ng ating mahal na Birhen ng Fatima. Kaya po napakaganda, no? Hindi po ito yung huli na makakasama natin si Brother Michael kasi tutulungan niya tayo sa paglalakbay natin para sa February 25. Sana po makasama namin kayo simula ngayon hanggang sa mga susunod na araw hanggang sa February 25 na ang dambanang ito na dambana ng kapayapaan ng mahal na Birhen ng Fatima ay makoronahan, no? Sa tulong po ninyo at ang panalangin ng bayang namimintuho, nagmamahal sa mahal na Birhen ng Fatima. Kaya maganda yung sinabi ni brother no, na talaga naman yung debosyon, ang isa sa mga bunga nito ay yung koronasyon. At hindi katapusan ng koronasyon, kundi ito'y tutulong sa atin para sa isang misyon. Amen?
ang koronasyong ito ay isang biyaya. Kaya napakaganda. Sa Caloocan North, laging tayo yung, hindi first, pero isang paraan ng pag-ibanghelisasyon dito sa Caloocan North ng Diocese ng Novaliches. So muli, palagpakan natin si Brother Michael, galing pa sa malayong lugar. Yan ha. So, alam nyo, hindi tayo masyadong marami pa ngayon, pero sabi ko nga, sayang, nanghihinayang ako. Hindi ba? Nakakapanghinayang kasi, titignan natin, brother, sandali lang ha, tatapusin lang natin ito ha. Kasi ngayon, pwedeng tumayo. Pakilista ha. Kala nyo ha. Tignan natin. Bilis lang, brother. Pwedeng tumayo ang una muna. Yan, okay? Lectors and commentators sa dahan dito, please stand. O, pakibilang ng mabilis. Yan, pakibilang ng mabilis ha. Pakibilang. Ba't ganun iba-iba ang tayo nila, Brother Michael, no? Yung iba? Oo. Okay. Kasama na, habang binibilang nyo, kasama natin si Father Arnie. Father Arnie, magandang gabi, palagpakan natin. Kasama si Reverend Russell. Nabilang na po, may bumibilang po. Okay na, next. Kala nyo ha.